Ngayon pong araw na ito, tayo po ay nasa ikawalong araw na po ng ating nobenaryo bilang paghahanda sa kapistahan po ng ating patron, San Juan Bautista. Ako po, si Father Roy Belen, ay nagagalak at ako po ay pinagpala. Ako po ay naimbitahan ni Father Jade, ang ating pong rektor, para makapagmisa po dito po sa atin pong malaking simbahan, dakilang simbahan dito po sa Quiapo. And of course, si Father Robert. At aming pong kasama rin po ngayon si Monsignor Noel. Siya po ay taga Quezon. Siya po ay naka-assign sa Pagbilao. At ngayong araw pong ito, siya po ay 35 years na pong pari, Monsignor Noel. Ating palapakan muna si Monsignor Noel. 35 years po na pari. Yan po ang mga halimbawa po namin kung paano po ang mga pari naging tapat, no? Sa kailang mahabang panahong paglilingkod po sa simbahan, yan din po ang aming panalangin. Hindi po kaila sa inyo na ang simbahan pong ito ng Quiapo ay ilang metro ang layo dyan po sa Pasig River. Katunayan, mga around 200 meters lang po mula dito, nariyan na po ang Pasig River. Yung Quinta Market, katabing-katabi po ng Pasig River. Dati raw po, bago pa itayo yung mga malaking mga tulay, yun pong Jones Bridge, yun pong Ayala Bridge, yun pong Quezon Bridge, ang mga tao po ay tumatawid ng Pasig River sa pamamagitan ng mga bangkero. Mayroong mga bangka na nag-aabang po dyan, at mayroon po mga bangkero na para po yung mga gustong tumawid ay madala po mula sa kabilang pampang, mula sa pampang na ito, papunta sa kabila. At nangyari daw po na mayroon pong isang scholar na medyo may kayabangan ang tumawid dyan po sa Pasig River. Sa kanyang pagtawid, siya po'y nakipagkwentuhan doon sa bangkero. Ang sabi po nung scholar na ito, "Manong, ilang taon ka na bang bangkero dito sa ilog?" Ang sabi po nung bangkero, "Ginoo, ako po ay halos kalahati ng buhay ko. Ito po yung ginagawa ko. Ako po ay bangkero." At dahil medyo may kayabangan ngayong scholar, ang bangkero ay kanyang tinanong. Ang sabi ng scholar, "Manong, nag-aral ka ba ng marine biology? Kasi ikaw ay nagtatrabaho sa tubig, sa ilog. Dapat alam mo yung mga marine life dito. Nag-aral ka ba ng marine biology?" Siyempre, yung simpleng bangkero ay napakamot ng ulo. Sabi niya, "Ginoo, hindi po. Ako po ay palagi lang nandito sa ilog para po magtrabaho." Maya-maya pa, siyempre, dahil may kayabangan ngayong scholar, muli kanyang tinanong yung bangkero, ang sabi, "Manong, nag-aral ka ba ng astronomy? Kasi dapat alam mo yan, yun pong buwan ay mayroong epekto sa tubig, na ang ilog pong ito ay nakadugtong sa dagat, at ang dagat mayroong high tide at may low tide. Apektado ang ilog na ito. Dapat alam mo yan. Nag-aral ka ba, manong, ng astronomy?" Muli, napakamot na lang sa ulo yung bangkero at ang sabi, "Ginoo, hindi po. Ako'y po'y simpleng bangkero lamang, nagatrabaho dito po sa Pasig River." Pero hindi pa rin tumigil, ito pong scholar na may kayabangan, muli nagtanong, "Manong, nag-aral ka ba ng economics? Kasi yung mga tao dito, nagbabayad sa iyo. Merong usapan ng pera. Dapat alam mo yung galawan pag pera na ang usapan. Kaya dapat alam mo yung economics." Siyempre, medyo napahiya na po yung bangkero at ang sabi na lang, "Hindi po ako nag-aral ng economics. Kalahati po ng buhay ko, andito lang po ako sa ilog." Dahil nga medyo napiko na ito pong bangkero, siya naman ang nagtanong. Ang sabi dun sa scholar, "Kayo po ba, Ginoo, nag-aral ba kayong lumangoy?" Sabi nung scholar, "Hindi, kasi ako'y aral ng mga libro." Sabi nung bangkero, "Kasi po, Ginoo, pag itong bangka ay tumaob at kayo po ay mahulog, kayo po ay malulunod,
sayang po ang buong buhay ninyo. Mga minamahal na kapatid, madalas ang ating pangunawa, yung mga taong aral, mga taong scholar, yung mga taong marurunong lang ang mayroong kakayanang magturo. Tayo mga simpleng tao, mga simpleng namayan, tayo ay kailangan lang palagi makinig. Pero ang totoo po niyan, mismo ang mga pangkaraniwang tao, mga pangkaraniwang manggagawa, inaasahan po tayong magturo din sa ating sariling pamilya, sa ating pook na pinagkatrabahuhan, sa ating komunidad. Sa pamamagitan po natin, hangad po ng Diyos na maipalaganap yung katotohanan, kung ano yung tama, kung ano yung maayos. Katunayan po, ang ebanghelyo ngayon pong araw na ito ay tungkol po sa ating Panginoong nagturo. At siya po bilang isang anak ng karpintero, kanyang ginamit yung kanyang nalaman bilang karpintero. Although sa Tagalog, hindi po gaano itong napansin dahil ang sabi, bago mo linisin ang puwing sa mata ng iyong kapwa, yung puwing muna sa iyong mata ang iyong linisin. Pero sa Griego, yun pong original pong pagkakasulat ng Biblia, ang bagong tipan, ang word po ay yung plank. Katunayan sa English, yun po yung ginamit, yung plank. Ito po ay uri po ng kahoy, no? Dahil nga alam ng Panginoon yung mga uri ng kahoy, yung mga laki ng kahoy, yun po yung mensahe, yung kanyang lengguaheng ginamit para turuan po yung mga tao na bago mo daw ituro ang puwing, yung maliit na puwing ng kahoy sa iyong kapwa, yung iyong munang malaking nakaharang sa iyong mata, ang iyong munang tanggalin. Para makita mo ng maayos, maturuan mo ng maayos yung kapwa mong hangad mong turuan at ituwid. Nakakalungkot po na madalas ang ebanghelyong ito ay nami-misinterpret. Ito'y ginagamit para sabihin sa isang tao na ikaw ay tinuturuan o ginagabayan, sabihin mo, bakit ikaw, perpekto ka ba? Anong karapatan mong ituwid ako kung ikaw hindi perpekto? At ito po ang ginagamit madalas na ebanghelyo na para bang walang taong may karapatang magtuwid ng kanyang kapwa kasi wala namang taong perpekto. Yun po ay maling pangunawa at maling paggamit po ng ebanghelyong ito. Dahil ang totoo po, ang ebanghelyong ito ang naisabihin sa atin. Totoo po, kailangan tayong magtuwid ng kapwa, pero unang-una, magsusumikap tayong maging mabuting tao din. Hindi lang puro yung ibang tao yung nakikita, kung hindi importante, ikaw din ay tumingin sa iyong sarili. Noon pong first century, noong time pong ito ng ating Panginoon, usong-uso po yung kultura ng siraan. Ang dahilan po, nung time pong iyon, parang isang tao'y tumaas ang kanyang estado sa lipunan. Maraming taong makipag-partner sa kanya sa negosyo. Maraming taong mang-imbita sa kanya sa mga gathering o mga pagtitipon. Kailangan mataas ang iyong reputasyon. At madalas po, maraming tao nung panahon ng ating Panginoon, para tumaas ang kanilang reputasyon, ang ginagawa nila, sinisira ang reputasyon ng iba. Para iyong maramdaman, ikaw ay mahalaga at mataas ka sa lipunan, kailangan iparamdam mo sa iyong kapwa, hamak sila. Sila ay hindi karapat-dapat sa iyo. Mababang uri ng tao, hindi kita ka-level. At nakakalungkot, yun pong kulturang ito na nais ituwid ng ating Panginoon, magpahanggang ngayon. Marami po sa atin, ito po ang tinutuloy. Ito po ang ginagawa. Para maramdamang importante siya, kailangang manira ng iba. Para maramdamang mas mataas siya, o mas mabuting tao siya, kailangan niyang ituro ang kasiraan ng ibang tao. Mga minamahal na kapatid,
Hindi mo kailangang manghatak, manira ng iba para iyong masabi, mabuting tao ka. Ang nais sabihin ng Panginoon sa atin, imbis na ang batayan mo para iyong masabing mabuting tao ka, yung iyong kapwa na iyong hihilahin pababa, ang kailangan mong gawin, ang marapat mong gawin, ayusin mo ang iyong sarili. Kung ano man ang iyong kailangang gawin para maging mabuting tao ka, ang iyong sarili, ang iyong ituwid, ang kailangan mong baguhin, ang kailangan mong talikuran, ang kailangan mong ihunto, ang iyong sarili, ang iyong pagtuunan ng pansin. Hindi nauubos ang oras mo, kakakomment sa Facebook o social media para siraan ng ibang tao, para lang maramdaman mo, mas magaling ka sa iba. Ang ating pong patron, si San Juan Bautista, yan mismo po ang naisabihin sa atin. Ang ating pong tema sa ating padarating pong kapestahan, ihanda ang daraanan ng Panginoon. At si Juan Bautista, bago po siya magsimulang mangaral, totoo po, may mga tao po siyang binatikos. Yung mga pariseyo, mga eskriba, yung mga scholar ng mga panahong iyon, totoo po, kanyang binatikos. Pero nawa ating maalaala, bago po siya nagsimulang mangbatikos ng mga taong gumagawa ng hindi maganda sa lipunan, mismo si Juan Bautista ay pumunta doon sa ilang. Yung lahat ng kanyang kailangang baguhin sa kanyang sarili, kanyang binago. Siya po ay namuhay ng payak. Siya po ay namuhay ng tapat. Siya po ay namuhay ng simple. Matapos niya doon sa ilang, nung siya po ay bumalik sa lipunan, siya po ay nasa tamang kalagayan upang magtuwid, magpaalaala ng kanyang kapwa. Talikuran ng masama, gumawa ng mabuti. Mga minamahal na kapatid, sa tuwing tayo po ay kailangang magtuwid, magpaalaala ng ating kapwa, sana huwag nating pigilan ang ating sarili. Kailangan po yan, magpapaalalahan po tayo, magtuturuan po tayo. Kailangan po we inspire one another dahil tayo po ay magkakapatid kay Kristo. May mga pagkakataon, kailangan mong ituwid o paalalahanan ng kapwa mo. Pero sa pamagitan ng Ebanghelyo at ni San Juan Bautista, sana ang iyong motibasyon at intensyon hindi manghamak ng iba para mas maging mataas sa kanila. Sa tuwing ikaw ay magtutuwid, magpapaalaala ng iyong kapwa, sana ang iyong sarili ay huwag mo rin kakalimutan. Iyong sabihin, ako din kailangang magbago. Ako rin kailangang maging mas mabuti. Ako din kailangang maging mas malapit sa ating Panginoon. Huwag nawa mangyari na tayo bilang tao para maramdamang importante tayo, manghamak tayo ng iba. Hindi po iyan ikatutuwa ng ating mahal na poong Nazareno. Amen.